Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa po ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, bagong aral at mga latest na pamamaraan na magamit po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-umpisa na pong mag-apply para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo, lalong-lalo na po dyan sa may Amerika, sa may Hawaii, Guam, Saipan at dyan po sa mainland USA, California, New York at saka sa iba pang mga estado ng Amerika. Dito rin po sa Saudi, sa may Riyadh, Dammam, Jeddah at sa lahat ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumasubaybay at sumusuporta po sa ating channel. Mga kakayod, pag-usapan lang natin ngayon yung nabasa natin na katotohanan na nangyari po sa bansang Pilipinas sa nakaraan, na bakit sa kapanahunan natin ngayon na mas dumami pa po yung mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na nakakapag-contribute ng pera sa ating gobyerno sa Pilipinas, mas lalo pong humirap ang sitwasyon ng ating ekonomiya at yung kalagayan po ng buhay ng ating mga kakayod na Pilipino. Mga kakayod, based sa ating research, nalaman natin na sa kapanahunan po ni Presidente Ramon Magsaysay, yung naging palitan ng United States currency, which is US dollar, in equivalent po sa Philippine peso, ay naging 1:2 mga kakayod. Ibig sabihin, isang US dollar, 1 US dollar, equivalent lang po ng 2 piso. Ibig sabihin mga kakayod, sa panahon ni dating Pangulong Magsaysay, halos equal lang yung halaga ng pera ng Amerika sa ating halaga na peso sa ating bansang Pilipinas. Nagpapakita po yan ng mga kakayod na maganda yung pagpapalakad ng gobyerno, walang masyadong nangyayaring korupsyon, halos equal yung wealth ng bawat mamamayan, at naibibigay po yung halos pinakamagandang serbisyo para po sa taong bayan. Hanggang sa taon na nanunungkulan yung mga sumunod na presidente at umabot sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na medyo bumagsak ng konti, pero ang palitan ay nananatili pa rin na malakas yung halaga ng Philippine peso. Dahil noong 1986 mga kakayod, yung isang US dollar katumbas pa rin ng 3 piso sa ating pera. Nagpapakita pa rin yan mga kakayod na maganda yung takbo ng ekonomiya, mataas yung gross domestic product per capita ng Pilipinas, na ibig sabihin yung nagagastos sa bawat
mamamayan sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, nakakakuha pa rin sila ng malaking halaga bawat isang Pilipino, equal pa rin yung distribution ng pera, maganda pa rin yung pasok sa mga negosyo at yung serbisyo na galing sa pamahalaan papunta doon sa may pinaka rural areas ng mga mamamayan sa Pilipinas. Sa panahon na yun mga kakayod ng pamumuno ni nating Presidente Magsaysay hanggang kay Pangulong Marcos Sr., masasabi natin na sa panahon na yun hindi pa masyadong nakaka-contribute yung OFW or Overseas Filipino Workers sa kaban po ng ating bayan through remittances. Dahil sa mga panahon na yun mga kakayod, kunti pa lang yung nag-a-abroad sa pamilya ng Pilipino, kaya hindi pa masyadong ramdam yung impact ng contribution ng OFW. Pero na-manage pa rin ng government mga kakayod na kahit wala pang masyadong contribution galing sa OFW, mataas yung antas ng pamumuhay, serbisyo, pondo ng gobyerno, at yung ating kabuuang ekonomiya ng bansa. Pero nung pumasok na mga kakayod yung pamumuno ni dating Pangulong Cory Aquino hanggang sa nagsunod-sunod na hanggang sa kasalukuyan na Marcos Jr. na yung presidente natin mga kakayod, hindi na talaga naka-bounce back o nakabalik yung paglakas ng Philippine Peso na 1:2 ang palitan sa dollar or 1:3 lang. Ngayon mga kakayod, umpisa nung Pangulong Aquino, umakyat na ng umakyat, bumagsak na ng bumagsak ang halaga ng Philippine Peso hanggang sa naglalaro na ito sa ngayon ng isang US dollar katumbas ng 55 to 58 Philippine Peso na. Mga kakayod, marami po ang naglalaro sa aking utak kung anong nangyari, anong pagkukulang, sinong may kasalanan, at bakit hindi nagawa ng mga sumunod na Pangulo hanggang sa ngayon na i-maintain yung ating nasimula na pagiging matatag na ekonomiya, may magandang serbisyo sa tao, at wala pong naghihirap na Pilipino. Mga kakayod, yung sumunod na Pangulo ni President Marcos Sr., meron po yung mga kaalaman, meron po yung mga expertise, pero sa lumalabas na resulta mga kakayod, nakita talaga natin na lumala yung korupsyon, dumami yung mga magnanakaw na nakapwesto sa gobyerno, at lumabas na lang yung pansariling interes na hindi na tinatanaw yung kagandahan ng kabuuan ng mga mamamayang Pilipino. Isa rin sa inisip ko mga kakayod na after ng 1986, naging 10 times, 20 times, 30 times, 100, 200 times double ang percentage ng mga kakayod natin. Isa na tayo doon na nagtatrabaho po dito sa abroad, saan mang parte na bansa sa mundo, na every month po nagpapadala ng pera sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Automatic po may percentage na papasok dyan sa gobyerno na remittance, taxes, na umaabot po ng trillions of pesos na ambag nating lahat ng mga kakayod na OFW para po
sa bansang Pilipinas. How come mga kakayod, anong nangyari na mas dumami tayo, mas malaki yung na-contribute na natin na pera sa ating ekonomiya, mas lalo pong nalugmok, mas lalo pong humina ang ating ekonomiya, mas marami po ang nawalan ng trabaho sa Pilipinas, hindi na po na-deliver yung tama at saka standard na mga programs ng government para po sa mga mamamayan. At paulit-ulit na lang po yung investigasyon ng nakawan ng kahit sino mang opisyal ng gobyerno na walang awa po na nanamantala sa pera ng mga OFW na inambag sa Pilipinas para sana sa ating mga kakayo dyan na nangangailangan, lalo na po yung mga mahihirap. Mga kakayod, sad reality na noong panahon, kunti lang yung OFW, hindi umaasa ang Pilipinas sa atin in terms of remittances na magpangsyon ng maganda yung ekonomiya ng ating bansa, nagawa ng ating mga dating leader dahil hindi po sila korap at hindi po nila inuuna yung sarili nila para lang po magpapayaman at magpapaganda ng kanilang buhay. Samantala ngayon mga kagayod, dumami na sana tayong OFW, malaki na yung naging contribution natin para sa ekonomiya ng Pilipinas. Kabaliktaran po ang nangyari, maraming korupsyon, hindi maganda yung mga proyekto na para sana ikagagaan ng pagkilos ng mga mamamayan, at puro na lang po kabulastugan at saka pamumulitika, lalo na po pagnanakaw yung ginagawa po ng karamihan ng ating mga pinuno sa bansang Pilipinas. Mga kakayod, dasal na lang natin na kung ano yung nasimulan ng panahon ni dating Presidente Magsaysay hanggang kay Pangulong Marcos Sr. ay maibalik yun ng kasalukuyan at maging susunod pa natin na leader na magdala sa ating bansa. Dahil isa sa contribution yan mga kakayod, yung pera natin na pinaghirapan dito sa iba't ibang bansa, sana ipakita naman nila sa atin na yung pinagpuhunanan natin ng pawis, dugo, lungkot at luha dito na binigay natin sa bansang Pilipinas ay makakatulong sa ating kapwa, makakaangat ulit sa ating ekonomiya, at bibigyan po nila ng halaga na hindi lang nila kukunin para lang sa kanilang sariling interes. Mga kakayod, sa ating pinag-usapan na to na topic, wala po tayong sinisi, pinapatamaan o pinapanigan na kahit sinong politiko, kahit anong partido na pampolitikal. Ang atin lang po ay sarili nating opinion, boses ng mga OFW, at yung kapakanan po ng lahat ng mga Pilipino, lalo na po yung mga mahihirap nating mamamayan. Mga kakayod, kung ano man po ang inyong mga suggestion, saloobin, komento, welcome po kayo na magsabi, magsulat ng comment sa baba po ng ating video para po malaman natin yung inyong saloobin, makita po ng ating mga viewers at mabigyan po natin sila ng mga bagong kaalaman para po sa kanilang sariling interest, lalo na po yung pagmamalasakit natin sa mga OFW, magiging OFW pa, at sa lahat po ng Pilipino. Mga kakayod, kung bago ka man na napadaan, napanood at napamahal po sa ating channel, pwede po bang makahingi ng isang like, subscribe at hit the notification bell para may connection na po tayo sa isa't isa at lagi ka na pong updated sa mga videos na i-upload natin para po sa ating lahat ng mga OFW
at saka mga Pilipino po. Dagdag lang mga kakayod, yung mga karatig bansa natin, yung mga kapitbahay natin na kaparehas din ng Pilipinas na nakaranas po ng exploitation galing po sa mga nanakop sa atin, sa kapanahunan na kasabayan ni President Magsaysay, nakapagpili din sila ng local leaders nila na naging Prime Minister o Pangulo ng kanilang bansa, na maganda din yung naigawa, na walang korupsyon na nangyari, na ibigay yung best na mga dapat gawin na programa para sa mamamayan. Naging okay din yung ekonomiya nila, lumakas yung pananalapi nila, lumakas. Ang kagandahan lang sa kanilang mga kakayod na hindi nagawa ng mga sumunod na mga naging presidente ng Pilipinas ay na-maximize talaga nila yung corruption. Hindi katulad sa Pilipinas na hanggang sa natapos si Marcos Sr., yung mga sumunod naging corrupt na personal or doon sa mga advisors at saka sa mga cabinet members niya. Kaya dumating talaga sa punto na bumagsak yung pera natin mga kakayod, yung ekonomiya, yung serbisyo para sa tao, lalo na po yung pagtingin ng mga leader ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Mga kakayod, kung pinapahalagahan lang sana ng mga naging Pangulo ng Pilipinas, naging opisyal sa ating bansa, yung kahit sa contribution lang ng mga OFW na trillions of pesos yung pumapasok sa kaban ng gobyerno every year, malaking steps of recovery na sana yun para magising at maitayo natin muli yung paglakas ng ating ekonomiya. Sa bagay mga kakayod, hindi pa naman huli ang lahat. Meron pa silang panahon na bawasan ang korupsyon, palakasin ang ekonomiya, pahalagahan ang bawat Pilipino at ang contribution ng mga OFW para po pagdating ng araw, ang nawala sa atin na respeto ay maibalik na at wala na pong maghihirap na isang Pilipino. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay lagi pong nakakabit ang pagtulong po sa ating bansa, hindi lang sa ating pamilya through OFW remittances na aabot ng trillions of pesos every year. Sana po bigyan ng importansya, bigyan ng halaga yung pera na pinaghihirapan ng isang OFW o lahat ng OFW, para po makita naman namin na yung pinaghirapan namin na pera na binigay namin sa gobyerno, na igawa po ng mabuti para po sa pangkalahatan ng mga Pilipino. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.